Hi everyone, good morning sa inyo. Kamusta kayo? Apple here. So today another day of live sharing na naman tayo ng buhay dito sa Australia. Habang ako ay naglalakad ng 20 minutes papunta sa train station. So ano ang balita? Magbalitaan tayo ngayon. Meron ako ichichika sa inyo. So ito guys, lately pag open ko ng Facebook at madalas kasi akong magbasa talaga ng mga comments and mga posts sa group, especially for Filipino international student. At isa ito sa mga nag-caught ng aking attention ay ang show money. So pag-usapan natin guys about yung show money kasi grabe guys, ang daming nawindang sa show money na yan or yung proof of fund. Ano pa ba ibang tawag doon? Proof of capacity. Yan, pero mas kilala siya sa tawag na show money. Pag-usapan natin guys, bakit ba kailangan natin na mag-provide or magpakita ng show money or ng proof of funds? Hihimay-himayin natin ito guys. Bakit natin ito kailangan? At syempre, magbabase tayo sa realidad ng buhay dito sa Australia sa kasalukuyan. Bilang isang student visa holders, nararamdaman ko yung mga hinaing or yung mga struggles, challenges ng mga kababayan natin. Ano nga ba yung totoong buhay ngayon dito sa Australia? Bakit nahihirapan ng iba na maghanap ng trabaho? Bakit pagdating dito nadidepress sila and dumarating sa time na nagde-decide na lang sila na umuwi na lang ng Pilipinas? Sa totoo lang guys, napakaraming international student dito ngayon at hindi lang mga Pilipino ang nandito. Marami all over Asia and all over the world actually ay maraming mga bagong dating na international student dito. At kumpara talaga noong mga nakaraang taon na unlimited pa or wala pang working restrictions ay madali ang makahanap ng trabaho. Kasi during that time, most of the employers ay gusto nila mga nagwo-work talaga ng full time or they're working like 38 hours or more than per week. But at this moment kasi guys ay talagang pahirapan sa paghahanap ng trabaho dahil maraming kakumpetensya, marami kayong nag-aagawan sa mga trabaho. Wala akong exact na porsyento or bilang, but based on my observation at sa mga nakakausap ko, hirap-hirap maghanap ngayon. At ako na lang loaded din ako ng messages sa mga taong nagpapahanap ng trabaho sa akin. Kung meron daw akong alam, kung may recommend na ako. So ilan na rin guys yung mga nakausap ko na talagang walang-wala na sila na mapagkukuhanan. Wala silang pambayad ng tuition, enough na lang daw for a week yung kanilang pera na baon, at until now ay wala pa silang trabaho. So totoo lang, ang sakit sa dibdib na makabasa na ganun ang sitwasyon ng kapwa natin, na akala sa atin sa Pilipinas ay kapag nandito ka na sa Australia, ang sarap-sarap ng buhay mo, hayahay na dito. Pero ang reality, hindi lahat ng mga Pinoy na nandito, especially yung mga international student or mga student visa holder, ay masaya ang buhay na nararanasan dito. Not everyone, kasi sa totoo lang, yung mga naka-SB holders dito guys ay swertihan lang kung ikaw ay makahanap ng trabaho na related or inline sa iyong career diyan sa Pilipinas. May ibang mga agents or agency na nire-require yung kanilang mga client na mag-provide na ng show money or yung tinatawag na proof of funds. Personally guys, naranasan namin pilitin ng agent na mag-provide kami ng proof of funds. It's not because kailangan yon para mataas ang chance na mag-grant tayo ng visa. But in reality guys, pagdating mo dito,
kailangan mo talaga ng funds kasi hindi nga madali yung buhay dito sa Australia. Ang sitwasyon dito ngayon guys, pahirapan talaga sa paghahanap ng trabaho. So pag nagpunta ka dito, kung walang sasalo sa'yo, walang magpapatira sa'yo, walang sasagot ng pagkain mo, na accommodation mo at ng ibang expenses mo, mahihirapan ka talaga. We need that proof of capacity, not for the reason na para mataas ang chance na mag-grant ng visa. But in reality kasi guys, pagdating nyo dito, kailangan nyo talaga ng funds, kailangan nyo ng pera kung walang sasalo sa inyo. Dahil dito, ang mga bayarin dito ay weekly, lalo na sa bahay. And then, ang swelduhan kasi dito, kung hindi man fortnightly, ay weekly din. So, yun nga, dapat kung pupunta ka dito ay meron kang enough budget. At least ngayon ha, sa panahon na to ay good for 3 months up to 6 months until makaland ka ng stable na job or ng good paying job para masustain yung living mo dito sa Australia. Kasi guys, sa totoo lang, ito rin yung napansin ko, marami ding employers talaga ngayon, especially yung mga maliliit na businesses na na-exploit talaga yung mga international students. Hindi ko ini-encourage guys yung mga ganyan, pero it's up to you, buhay nyo naman yan. So in my opinion talaga guys, bago kayo pumunta dito, lalo na yung mga hindi pa sanay magbanat ng buto dyan sa Pilipinas or wala man lang experience pa na trabaho dito sa Pilipinas. Oo, ang sarap mangarap. Parang pagdating mo dito, mababago talaga yung buhay mo. Yun ay, depende kung anong status mo dito sa ngayon.